Okay, we kita bilang I love you, tapi ngaba lagu pakai bilang nape tamang tapi muka abu. Sorry tak so ganggu sampai ngaba gitu. Oke tak jauh. Nasib bukan cuma pas-pasan. Apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Aduh dudu memang kita salah dola. Adakah? Hello YouTube and Facebook, welcome to my vlog. Good morning guys. Time check is already 6:10 in the morning. So now we go into the Bulobok Cave. It's one of the tourist attractions in the Bungao, Tawi-Tawi. We going with my group mates. So come on, let's go. So dito sinuot ko na yung sapatos ko. At the same time nagtimpla ko ng coffee pang pa-energy natin mamaya kasi malilayo naman yung pupuntahan natin. At the same time na gumising ako ng early para hindi masyadong mainit yung panahon kasi nga dito sa Bungao, Tawi-Tawi medyo mainit. After that pinalabas ko na yung motor ko para mapuntahan na natin yung mga kasama natin nandun sa school. So dito nagsama-sama na kaming tatlo. At sinabihan ko yung kasama ko na mag-swap kami ng motor para comfortable kami mag-video. Nandito na kami sa malapit sa school. So ayun na nga, nakarating na kami sa school. So ngayon papasok kami sa loob para sabihan yung mga ibang kasama namin na lumabas na para makapunta na kami. So ngayon nandito na kaming lahat at pupunta na kami sa labas para makapunta na kami sa pupuntahan namin. So dito, i-check muna namin yung mga motor namin para walang problema, diba? At the same time, pagkatapos nito, pupunta na kami sa Bulobok Cave. So ngayon nandito na kami sa NDCC. Ang NDCC pala guys ay isang sikat na mall dito sa Bungao, Tawi-Tawi. As you can see, maraming tarpaulin na nakalagay sa gilid ng daan kasi nga malapit na yung election dito sa Bungao, Tawi-Tawi. Tingnan nyo naman yung daan guys, masyadong peaceful kapag morning at hindi masyadong maraming tao. Pero kapag hapon na yan, nagkakaroon ng medyong traffic. Ang ganda talaga ng view ng Bungao, Tawi-Tawi. As you can see, nakikita yung mountain or tinatawag dito sa amin na Bud. At saka guys, andito pala kami ngayon sa Barangay Lumboy. So dito, nag-stop muna kami para bumili ng gasolina. At the same time, bumili din yung mga kasama ko ng chichirya. So time-lapse muna tayo kasi masyadong malayo pa yung pupuntahan natin.
slightly malapit-lapit na kami sa papuntahan namin. So nandito pala kami guys sa Sunkiss. Ang Sunkiss is isang tambayan ng mga tao, lalo na kapag hapon. Maganda yung sunset niya, and also the golden hours, diba? As you can see naman sa view, yun naman yung mga dagat. Actually may nakikita kayong construction worker, may ginagawa silang project for improvements ng province. Shoutout po sa inyo, we are proud of you. So here we are at the Sanga-Sanga Barangay. As you can see, the Yalos Beach Resort is one of the new beach in Davao, Tawi-Tawi. And this is the Bewok. Actually marami din magtatambay dito kapag hapon. Actually I'm always here in the Sanga-Sanga kapag hapon, kasi nga complete silang mga street food and also mga milk tea at marami pang iba. At saka maganda talaga yung Sanga-Sanga kapag gabi. So now here we are in the town of Sanga-Sanga. So bibili tayo ng kakain natin. Tsaka kakainin natin doon sa tulog. So let's go. Ito pala yung mga kasama ko, which is my classmates. Shoutout sa inyong lahat. Mga fairy girls. So ngayon bibili tayo ng mga kakain natin. Okay? Let's go. So vlogger na ako biyaon. Alright. Right ka? Hard. Left, right, left, right. Hindi ako kalito mo. Hindi na ka mo sa makon no? Akala. No, isa sa ito. Relax. Alright. Galing kami ma'am biyaon. Sa Adlaw Ryan. Ano pinili niyo ito pa? Sige na guys, bili na kayo ng sige lang. Here nag-decide na kami magpunta doon kasi nga masyadong mainit na yung araw. So guys, we're going to Bolobo Cave. Okay, baru kenalan ngaso bikin bagila. Tiap malam berjalan kita pedompetnya rata dunia. Masa anak tarada modal, asal gaya pasang story yang bordoi di meja. Jujur banyak yang paling tarada obat. Sifat-sifat macam ini harus injang dalam muka. Otak cuma ponong dengan rencana. Macam model ini memang pacar taraguna. Pacar sekali. Hello guys, so now we are here in the Bolobo Cave. So let's explore the beauty of Bolobo Cave with my group mates. So let's go. Let's go guys. Say hi. Hello. Hello guys. That's one. So come on, let's go. Let's go na guys. So explore the beauty of Bolobo Cave. Lobok cave. Oh, this is the Mapalo. flower. Nakawa sila ko. Kakalasan bro. Go town. Nature trip. Takot. Welcome mga tungo. Kamaya ka mo. Guys, ingat po.
Bulobok Cave is one of the earliest human settlement in Southeast Asia that dates back to 8,000 and 5,000 years ago. Excavations in the area had to discover of ancient artifacts like flex tools, polished stone, bone tools, and animals remain. That site was declared an important cultural property in 2017 by the Philippines national government. Bulobok is the native tongue term for a mother bangus fish. The other meaning of bulobok is sound produced by a feeling of seawater when huge wave hit the limestone rock formations that stretches coastal contour of the area which phrases the Sulu Sea. Pwede po kami magtanong sa'yo. Sure. Taga saan po kayo? Sa Binyang, Laguna kami nakatira ng anak ko. Medyo malayo yata yung biyahe niyo. Yes. So, bakit po naisipan niyo magpunta dito sa Bulobok Cave? Actually, traveler kami. Traveler. So, Mahilig kami mag-tour. Kaya ito na lang halos sa bandang Mindanao, ang di namin napupuntan kasi akala namin magulo. Hindi naman palang magulo, mababait palang mga tao. Yes, sir. dito. Kasi Exactly. ito ang northernmost part, southernmost part ng Philippines. Nakarating na kami ng northern, kaya southern. Nakarating na kami ng Batanes, o kung saan lugar. Almost 80% na, more than 80% na ang aming provinces ng Pilipinas ang aming napuntahan. So, ngayon, ipopromote namin ang Tawi-Tawi. Last question po, mama. Ano po yung masasabi mo sa Bulobok Cave, ma? Ano po yung masasabi mo? Kasi ito, natural ito. Pangalagaan ninyo, kapaligiran, huwag gawin basurahan. Ha? Kasi ito, natural ito. Ito ay bigay ng ating Ama sa Langit. Kasi kayo, mga Muslim kayo, ang kilala ninyo ang si Allah. Yes. Is Heavenly Father. Isa lang naman ang ating Diyos. Kaso kayo, wala lang kayo. Hindi lang kayo naniniwala kay Jesus at saka sa Holy Spirit. Pero ang Christian, naniniwala sila 3 persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Si Jesus, pinadala yan ng ating Heavenly Father dito sa mundo. Kasi hindi naman natin nakikita ang ating Heavenly Father. Kaya si Jesus, nagkatawang tao. Pero Diyos din yan siya. Nagkatawang tao siya para makasalamuha. Kaparehas ng langgam. Maintindihan ba niyang ginagawa ng aso? Hindi. So, ganun ang ginawa. Si Jesus, pinadala ng kanyang Ama sa Langit ni Allah para makasalamuha. Diba? Para nagkaintindihan. Kasi hindi naman natin, nagkaroon tayo ng relasyon. Facts. Diba? Naintindihan niyo? Yes, First time niyo po dito? Sa Tawi-Tawi, yes. At hindi na siguro kami uulit na dito kasi once na napuntahan namin, hindi na namin binabalikan. So, Sa hulo-sulo po, okay lang po. Ano naman yung, okay naman yung yung nararamdaman niyo or pakiramdam niyo na pumunta kayo dito? Yes, okay. Ano kami? Ibig sabihin, Walang takot. walang takot. Inakit ko ang ako 71 na ako, nakit ko ang budbungga. Yes, di ba? Kasi ang kalakasan ko galing sa Panginoon. 4 hours later. What's good, guys? So now we're going to the town of Bungaw, Tawi-Tawi to taste the food of Tausug food, especially sati and dila-ito. So come on, let's go. 15 minutes later. So now we are here at Market of Bungaw. As you can see, this is the Puto and Sianglag, the Tausug food. And also you can buy a fresh fish and a lot of vegetable in there, and also the fruits at the Market of Bungaw, Tawi-Tawi. 5 minutes later. Hi guys! Dito pala kami sa may Bungaw Poblacion. Pupunta tayo sa may, anong tawag dito? Sa may kainan, pero yung tawag sa Tausug is Kanday. So, titignan natin kung anong meron sila. Sabi kasi dito sa may Tausug, pag Tausug daw, mahilig sa mga sati. So, titignan natin yung sati na pinagmamalaki ng mga Tausug. Okay, samahan nyo kami. Guys, eto na yung sati na tinatawag nila o niluluto-luto pa. Kita nyo guys. So, kakainin natin yan mamaya.
Tikman natin. Let's Pasok na go! tayo. Samahan na kami magpasok. Tignan natin muna yung mga pagkain. Diba? Parang nalate na tayo. Nauubusan na Mag-usara sila. ko, mag-usara ka. Nauubusan na sila guys. Yun yung mga pagkain nila. Medyo masarap din naman. Ito na tayo sa loob. Ito yung tinatawag nila sa akin. Di ba yung kanina, sabi ko is, yung sabi nila, the best mag-inhale per thousand is sabi and tula ito. But wala sila available na tula ito. Therefore, magsasabi tayo ngayon at yung mga ibang pagkain. Titignan natin ito. It is the best. Yung kasang sabi. So, dito naman kasi mga tinatawag nila mga pang-pang, tinatawag si native. So, ito tinatawag nilang pitis. Pitis and also this, parang white siya, tapos tinatawag siyang salad. And this, jualan. This is, what's it called? Balikambing. And also this, parang mahaba siya. Pangi-pangi na yung tawag ito. Pero ito talaga yung pinaka-native na mga thousand food. Hindi ko na what it, parang Ilagay sa sa dahon. ng tali. Parang overeat na. Hindi siya ba, And also this, awit, Dabi. Dabi. Tara, kain tayo guys ng Tausug food. Time-lapse muna tayo dito. A few moments later. So guys, tapos na kami kumain. Busog na kami. Tignan naman yung pinagkainan namin, ang dami oh. So ngayon, tatanungin natin yung mga kasama natin kung ano nga yung sabi nila sa tinatawag natin sati. So, bro, Ilab, ano yung masabi mo sa sati ba? Masasabi ko lang, masarap din. Busog kaming lahat. Masarap talaga yung sabi dito. How about you, Mar? Ano yung masabi mo sa sati natin? Ang masasabi ko, sulit talaga. Kasi nakadalawang plato mo tayo. Ano nga yung sauce, mainit-init. Sulit talaga yung 3 pesos nyo. Mabubusog po kayo. Yun lang ang masasabi ko. So, last one, tatanungin natin si Zai. Zai, ano yung masabi mo sa sa sati? Grabe, nakakabusog. Kalahin mo yung sa halagang 80 pesos, busog na busog ka. Tapos, ang sarap pa ng sauce nila, yung sa akin nilang kuha talaga yung yung lasa ng manok. Para sa akin naman yung rate ko, for me, sarap talaga, promise, I swear. Parang sabi nga ni Zia, sulit talaga yung 80 pesos mo sa sati kasi nga kalahin mo mainit pa yung sauce niya, saka smooth na lang, it's smooth yung rice niya tsaka yung sauce, medyo maanghang siya, ganyan. So and then ngayon titikman na naman natin yung mga Tawag nila pa. bangbang. So Ito unahin ko kasi parang favorite ko pag tawag nila may coconut sa loob. Ano bang tawag sa loob? Hindi. Oo, hindi yung tawag sa loob. Yung sa loob. So yung tawag buo dito is the best. Tignan yung dami mo palaman. Hindi ba kasi hindi. Ganito gusto ko yung makulay yung sa loob. Tapos yung lasa niya is maano mo talaga, lasang talaga yung coconut, tapos halong sugar. Nasasakto siya, hindi nakakaumay sa sa bunga. So ako naman, so ngayon guys, tikman natin yung tinatawag nilang gualan. Made gawa sa isang banana na pinagalo yung powder at saka ilalagay siya sa malaking kawali at saka may oil.
Tumba natin. Ako naman siya, medyo crunchy. Sakto yung pagkalo ng mga ingredients. Saka, masarap to guys kapag may kapag may gatas, yung mga jelly chop. Sarap to guys ay pagkalo sa tagdualan. Gabi. So, ngayon guys, titikman po natin yung bangbang na tinatawag po nila na paligambing. Made po by powder and pati yung laman nga po is banana. So, titikman po natin yung sulit ba yung lasa. Goods naman yung lasa. Sarap. So guys, yun po yung final na namin, yung rate namin sa mga pagkain. So actually, pinaka-best talaga yung mga pagkain ng mga Tausug. So ano pa yung hinihintay nyo? Magpunta na kayo dito sa Bungaw, Tawi-Tawi para mag-explore ng mga ibang food, just like Tausug food, and also marami din dito mga seafood. Especially sa mga seafood, madami kami itong seafood. Mga badyaw yung nagbebenta sa mga sa loob ng town. Okay guys, ngayon tapos na kumain. Nakakapos yung mga pagkain dito the best. So, magda-taste muna tayo sa break. At saka may konting tanong lang. Pwede ko lang Habiba. Habiba, when nyo po ito pinatayo? Kailan nyo po? Almost 5 years. By this coming November, 5 years. Magpa 5 years na. So, did you find po na any struggle or troubles in your Every business. Pero ika nga kung hindi ka susugal, wala. So, ano po yung the best or specialty nyo dito? Halos lahat pero usually, Yung pinakamabenta is panggi-panggi, tuwalang, baral. Parang lahat naman masarap na So, ma'am, masarap na busog kami lahat Napakasulit kahit yung pera namin. Sulit lang Pangmasa ang presyo. Yeah, the best din yung pagkain siguro. So, kailan po yung nagamit tanghali or mga Usually morning at saka yung merienda man. so, Breakfast, yan. Open kami right after azan. So, sa balang early in the morning, then we will be closed in the afternoon at around 5:30. Yung tao naman is kahit pag ganito oras din na naman yun. yes po, kaya na. Kahit at least on and off yung tao. Naubos din po ba yung mga pagkain? May matira man. At least, wala na yun. Pero yung pag-tira or yung leftover, hindi namin siniserve the following day. Pinamimigay namin. That's good po. That's why medyo Oo, pinamimigay namin. Kahit nagaano siyang karami, as long as leftover na siya, whoever wants to eat, yes. At least, kahit may matira, pinag-ibigay oo na. naman. So that's all, ma'am. Nagpapasalamat sa inyo. Sana marami pong pagpapasok. Oo. Okay, ma'am. Thank you.